Murray S. Bartlett, 1911 to 1915. Matapos maitatag ang Universidad ng Pilipinas noong 1908, inilaan ng unang Pangulo ng UP, si Dr. Murray Bartlett, ang kanyang panahon sa paglikha ng isang sekular na universidad para sa Pilipino. Bumuo siya ng isang kaguruang Pilipino at Amerikano na magtuturo sa mag-aaral ng UP ng mataas at malawak na kaalaman sa mundo. Ignacio B. Villamor, 1915 to 1922. Itinaguyod ni Ignacio Villamor ang tunguhin ng Pilipinisasyon. Layunin niyang gawing kanlungan ang universidad ng yaman ng ating nakalipas, ng tagumpay ng kasalukuyan at ng biyaya ng hinaharap. Pinalawak ni Villamor ang kaalaman sa siyensya. Hinubog din niya ang pagkatao ng mga mag-aaral upang matutunan nilang pahalagahan ang katarungan, dangal at dignidad ng tao. Guy Potter W. Benton, 1921 to 1923. Veteranong tagapamahala ng mga institusyong akademiko sa Estados Unidos, si Guy Benton ang nagsaayos sa administrasyon ng Universidad ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nilinaw ang tungkulin at pribilehiyo ng kaguruan at isinaayos at ipinagtibay din ang mga kurso sa universidad. Itinakda at ipinatupad din ni Benton ang mga patakarang pangseremonya sa universidad. Rafael V. Palma, 1923 to 1933. Sa diwa ng liberalismo at nasyonalismo, iginiit ni Rafael Palma ang autonomiya ng universidad sa iba pang sangay ng gobyerno. Sa kabila ng maliit na pondo, maraming naipatayong pasilidad si Palma para sa lumalaking populasyon ng pamantasan. Higit sa lahat, pinahalagahan ng Pangulo ang mga programang magpapalakas ng tradisyong demokratiko sa mga mag-aaral. Jorge C. Bocobo, 1934 to 1939. Hangad ni Jorge Bocobo na ituro sa mag-aaral ng UP ang pagpapahalaga sa sariling bayan, pagmamahal sa pamilya at pagtangkilik sa sariling kultura. Pinagtuunan ng pansin ng kanyang mga programa ang pangangalaga at paglinang sa mga sining ng Pilipino. Sa kanyang administrasyon, nilikha ni Guillermo Tolentino ang isang iskulturang kumakatawan sa diwa ng paglilingkod sa bayan, ang Oblation. Bienvenido S. Gonzales, 1939 to 1943, 1945 to 1951. Si Bienvenido Gonzales ang unang nagtapo sa Universidad ng Pilipinas na naging Pangulo ng Pamantasan. Bilang tunay na alagad ng siyensya, binigyang diin niya ang pagpapalaganap ng kalayaan sa pag-iisip at sa paghahanap at pagsusuri ng katotohanan. Sa kanyang pamumuno, inilipat sa Diliman ang administrasyon ng universidad at naitayo ang mga unang gusali sa campus ng Diliman bago at pagkatapos ng digmaang Pasipiko. Antonio G. Sison, 1943 to 1945. Buong tapang na pinangalagaan ni Dr. Antonio Sison ang Universidad ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Nanatiling bukas ang mga kolehiyo ng medisina, agrikultura, engineering, veterinary medicine at PGH sa kabila ng panganib na dulot ng digmaan. Hinimok niya ang mga estudyante at guro na ituring na isang hamon ng digmaan para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at paghahanap sa katotohanan. Vidal A. Tan, 1951 to 1956. Para kay Vidal Tan, ang kalayaang akademiko ay dapat alagaan at payabungin tulad ng iba pang uri ng kalayaan. Alinsunod sa paniniwalang ito, isinulong ni Tan ang liberalismo sa universidad, lumago ang mga kurso sa liberal arts, pinayaman ang laman ng mga aklatan, naitayo ang iba't ibang akademikong institusyong magpapalawak sa kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral. Hinikayat ang mga guro at mag-aaral na lumahok sa pagpapatakbo ng universidad. Vicente G. Cinco, 1958 to 1962. Sa panunungkulan ni Vicente Cinco, nagkaroon ng mga programang nagbigay ng panibagong sigla sa buhay universidad. Pinakamahalaga sa mga ito ang pagtatatag ng General Education Curriculum na pinakadiwa ng Liberal Arts Program ng universidad. Nireforma rin niya ang administrasyon upang higit itong maging demokratiko at upang maisaayos ang serbisyong ibinibigay ng pamantasan. Hangad ni Cinco na lubos na mahubog ang mga mag-aaral para makapaglingkod sa bayan.